Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sari 47, mga sakop sa Mandawi City DRRMO, panghataga na og hazard allowance. Paghawa ni Vice Presidente Sara Duterte sa gabinete, gilauman og napaglantawan na sa usa ka senador. Laing LTO Extension Office gibuksan sa Dakbayan sa Naga. Jewelry store sud sa dakong tindahan sa Dakbayan sa Danau gilungkab 4.5 milyones ka pesos nga balor sa alas ug kwarta nadala sa mga kawatan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, mga sakop sa Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office gisugyot nga hatagan og hazard allowance. Samtang sa meeting sa DRRM Council gituki usab ang preparasyon karon nga ting-uwan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Kaganinang buntag na pasara sa first reading sa sesyon sa konseho ang gisugyot nga paghatag og hazard pay allowance sa sakop sa CDRRMO. Matod ni Konsehal Jennifer Dilmar, ang chairperson sa Committee on Disaster, nga 10% sa sweldo sa personnel mao ang ihatag nga hazard pay. Dugang paniini nga ang allowance ihatag aron pagtabang kanila labihan nga risgo ang ilang trabaho. Morespondi og nagkadaiyang alarma. Sa panahon karon no, importante gid kaayo nato ang DR no, ang mga first responder. Pero unsa man nato sila pag encourage to work harder kay knowing that they're risking their life, no? Every trabaho nila every day is a risk. So Mandawi City would like to give them kung sa baga in return what they truly deserve. Ang paghatag sa hazard pay ipatuman sunod tuig. Giklaro ni Dilmar nga kinialang lang sa mga regular nga mga empleyado. Apan tan-awon pa nila kung mahimong hatagan usab ang mga job order employees. Samtang padayon ang syudad sa Mandawi sa pagpangandam sa ting-uwan. Sa bag-uhay lang ipahigayon usab og meeting ang DRRM Council pagtuki sa mga preparasyon sa mga buhatan ug ahensya sa gobyerno. Padayon usab ang declogging og desilting operation sa City Engineering Office. Matod ni Dilmar nga nakigalayon usab sila sa Cebu City kabahin sa mga lakang ipatuman sa Butuanon River ug Mahiga Creek. Labihan nga ang upstream sa mga sapa na himutang sa Cebu City. Di man kaayo may mahadlok na makusog ang uwan sa Mandawi City kay di man gid kaayo siya mabaha kung dili lang gid gikan ang uwan. But coming from the upstream dito sa bukid na dili bitaw di mi ma-prepare kay di mi makabaw nga nag-uwan day sa bukid niya ang tubig mo dagay-day na lang diri naman gud mi sa downstream. So mabaw na lang mina na ang tubig diri. So mo na amo ang fear. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mandawi City Health Office mo activate sa Dengue Brigade sa matag barangay sa Dakbayan. Matod ni City Health Officer Dr. Debra Maria Katulong nga gawas sa Information Education Campaign og mapapahigayon usab sila og misting. Ilabi na usab nga gipa-activate nila ang Dengue Brigade sa 27 ka mga barangay. Ang Dengue Brigade gilangkuban sa Barangay Kapitan Health Center nga mga staff, barangay health workers, barangay konsehal nga mao'y chairman usab sa Committee on Health o purok leaders. Ang brigade gitahasan pagtutok sa pagpatuman sa prevention measures sa mga barangay. Lakip na ang pagbonitor o paggasto sa posibleng mga kaso sa dengue. Giawhag ni CHO Head katulong nga ang mga residente sa pag-adto sa ilang mga barangay health center kung makasinati sila
o mga sintomas sa dengue sama na lang sa pagbalik-balik sa hilanat. Sa talaan sa Health Office, moabot na sa dulan 300 ka mga kaso sa dengue. Ang usab ang namatay gikan sa Enero hangtod na buwan sa Hunyo. Nalimpyo na ang pasilidad sa Metropolitan Cebu Water District sa Barangay Haklupan, Dakbayan sa Talisay, human sa desiltation. Tungod niini, narang-arang na usab ang pag-agas sa tubig o gilauman pa ang mas mayong water production tungod sa panahon na sa ting-uwan. Sukad niadtong Mayo, nagtinabangay ang mga sakop sa Board of Directors, ingon man mga empleyado sa MCWD, alang sa manung-manong pagkubkob sa dam. Usa sa mga labing naapektuhan sa El Nino phenomenon, ang Haklupan Dam nga nahubas na tungod sa grabing kainit sa panahon. Sa pagkakaron, nakabot na ang moabot sa kapin 276,000 cubic meters nga total production sa tubig. Hinay nga performance sa mga tinun-an sa Pilipinas gikabalak-an sa habig sa sektor sa panglawas. Mao hingusgan nila ang pagbaton og saktong nutrisyon sugod pa lang sa pagkabata aron mamaayo usab ang ilang pagtungha. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gikasubo sa sektor sa panglawas ang resulta sa Program for International Student Assessment kon PISA diin hinay ang performance sa mga tinun-an sa Pilipinas. Kung isgutan ng creative thinking skills sa mga estudyante, second to the last na lang ang Pilipinas gikan sa 64 ka mga nasod human nakakuha og 14 points. Ubos kayo kini gikan sa average score unta nga 33 points. Nakita sa National Nutrition Council 7 nga adunay koneksyon ang saktong nutrisyon sa pagtuon sa mga bata. Kay kung maayo man ang gipangkaon sa mga tinun-an, hayan mas mumaayo unta ang mamahimong performance sud sa classroom. Mao na sa reality nga ato ang nakitaan because based on studies dako kay ang correlation sa malnutrition as particularly stunting with the school performance or any creativity ngano. Gihibug-atan usab sa Department of Health 7 nga mas maayong hatagan og saktong nutrisyon ang mga bata 1,000 days gikan sa pagkahimugso. Kay kung maayo ang paghatag og saktong nutrisyon sa mga bata, mas mumaayo usab ang function sa iyang utok hangtod na sa pagdako. Stunting is a form of chronic malnutrition. When we say chronic dugay, no? Dugay na naanad ang lawas na kuwang permi ang kaod, kuwang permi ang madawat na sustansya. So the body adapts to the lack of nutrients. So Giyatagan usab og dakong gibug-aton sa Department of Agriculture 7 ang pagpatuman sa gulayan sa paaralan. Gawas nga makakaton ang mga tinun-an sa pagpananom, kinahanglan mapahimuslan nila ang mga inaning tanom pinaagi sa pagkaon niini. So part ana ang gi-monitor nga unsa na may impact of the gulayan over dito sa ilang mga estudyante. There is a positive impact nga ningon ng mga teachers direct niya sa amo ang interview sa mga teachers who are in charge of who are the gulayan sa paaralan coordinators that there is an increase in their achievement test exams. Usa sa magisubay sa NNC 7 ang pagpatuman sa Philippine Plan of Action in Nutrition 2023-2028 nga mao ang reforma alang sa saktong nutrisyon. Subay kini sa pagtingwa nga kung mahimo, wala na'y batang makatagamtam sa grabing malnutrisyon sa mosunod pang panahon. Gian Navarro, CCTN News. Gikonfirmar sa PNP CIDG nga misurrender na si kanhin Negros Oriental Governor Pride Henry Teves kaganinang buntag. Matod sa kapulisan nga dunay warrant of arrest ang kontrobersyal nga opisyal sa kasong kalapasan sa terrorism, Financing Prevention and Suppression Act. Matod ni Police Major Nazario Imya, ang hipi sa CIDG sa Negros Oriental nga giserve nila ang arrest warrant kang Teves human mitahan kanila apan na nakagawa sa hinuon ang maong opisyal human nakapiyansa og 600,000 pesos. Gihangop ni Pamplona Mayor Janice Digamo ang pagkasikop ni Teves o nagpasabot nga magpadayon ang ilang commitment sa papakigbisog alang sa lalawigan.
Musunod, paghawa ni VP Sara Duterte sa gabinete, gilauman og napaglantawan na. Sumapasaw sa kasenador. Laing LTO Extension Office, gibuksan na sa City of Naga. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett, and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024. Be equipped, be empowered, and be informed. Charis Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Charis National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Charis Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Charis international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme
You will be my witnesses. Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Charis Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sumpi na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin ako din ay karoon na kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy! Puno sa luha. Magpili pa. Ako nga imong anak o ka na imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano itang kali, Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, tunog na unlod na. Nganong handungan. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na.
Balik sa atong mga balita, paghawa ni Vice President Sara Duterte sa gabinete, gilauman og napanglantawan ng daan. Gipanghinaot usab ni Senador Coco Pimentel nga maayo ang ihulip nga secretary sa DepEd. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Nakita ni Senate President Francis Cheese Escudero nga gilauman ng daan ang pagkahawa ni Vice President Sara Duterte sa gabinete. Kiniuman nga gisaway sa pamilyang Duterte ang liderato ni Presidente Bongbong Marcos, ingon man ang pagpakahilom lang bahin sa issue sa West Philippine Sea. Ilabi na usab nga wag gisuportahan sa kampo nilang Duterte ang mga lakang sa administrasyon gikan sa pagpangilog sa kadagatan sa West Philippine Sea, Bagong Pilipinas Him ug uban pa. Apil usab ang giingong kalambigitan sa mga Duterte sa gisuwayang pagdakop kang Pastor Apollo Kibuloy. Dungan pa ni Escudero nga adunay katungod ang Vice-Presidente sa pagsupak sa mga polisiya sa Presidente. Tungod dini, miawhag usab si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel nga kinahanglan competitive ang bag-ong Education Secretary. Sumapa niya nga ang itudlo ni Marcos Jr. adunay igong katakos aron pagsulbad sa mga issue sa education sector. Maong awag ni Pimentel sa Presidente nga i-appoint na dayon ang ihulip ni Duterte sa maong posisyon, ilabi na kung adunay siya'y maayong track record. Atol sa pagbiya kagapon, ipasalamatan niya ang mga kauban sa ahensya sulod na sa 2 ka tuig. Sa gihapon, nagpabiling confidential ang rason sa paghawa ni Duterte sa gabinete nga kutob lang karong Hulyo 19. Gian Navarro, CCTN News. Laing LTO Extension Office gibuksan sa publiko dito sa Dakbayan sa Naga sa Bagatang Bahin sa Sugbo. Tubag kini sa panawagan ug pasalig ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga ipaduol sa publiko ang serbisyo sa gobyerno. Ang kasayuran ni hatod ni Randy Gurion. Gipangunahan mismo ni Land Transportation Office LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II ang pagbukas sa ikalimang extension office sa LTO diha sa Naga Park and Boardwalk Complex sa East Poblacion. Pinaagi niini mas paspas ug mas daghan pa unya ang mas serbisyuhan base sa mando na usab ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ubos sa bagong Pilipinas. Kini pagpaligon usab sa tinguha nga full digitalization sa tanang serbisyo sa LTO, particular sa renewal sa driver's license o sa renewal sa motor vehicle registration. Ang mga tao dito, pupunta din sa karka, ilang oras sa biyahe para lang mag-register ng sasakyan, para lang mag-renew na lisensya, kumuha lisensya. You now have a fully functional office right here in Naga. Alam mo, ito ay part and parcel na utos sa ito ng ating Presidente at Secretary Jimmy Bautista na ibaba sa tao ang servisyo ng gobyerno. Ubos sa iyang pamunuan, lakip sa gitutukan karon ni Mendoza ang problema sa driver's license ug license plates backlog. Malipayon usab si LTO 7 Regional Director Glenn Galario tungod kay sa pagbukas sa extension office, mahatag ang paspas ug komportable nga serbisyo ngadto sa publiko. 150 ka mga kliyente ang gilauman nga maserbisyuhan matag adlaw sa extension office nga bukas gikan sa alas 8 hangtod sa alas 5 sa hapon. Naga Extension Office, although it is an extension office for the information of everyone, it operates like a district office because ang mga transactions diri, if I am not mistaken, is like a district office. Nakip sa mitambong sa inauguration sila si LTO Assistant Regional Director Engineer Arturo Apolinar, Naga City Mayor Valdemar Chong ug ubang mga opisyal sa LTO Region 7. Ang unang upat ka mga LTO Extension Office na sayran himutang sa Talisay City, Camotes Island, Bantayan Island ug Dalaget sa lalawigan sa Sugbo. Sunod nga buksan nga opisina sa LTO na himutang usab dinha sa lungsod sa Konsolasyon ug sa lungsod sa Alcoy. Randy Gurion, CCTN News. Bagong presidente sa grupo sa mga negosyante sa Sugbo, mihatag og dakong gibugaton sa digitalization sa mga patigayon. Hinungdan nga mipahigayon sila og business forum aron makabot ang maong tinguha. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro.
Sa paglingkod sa bag-ong Pangulo sa Cebu Chamber of Commerce and Industry, giatagan niya og dakong pagtagad ang digitalization sa mga patigayon. Matud ni CCCI President J. Uvallios nga ang nagkalambong digital technology kinahanglang pahimuslan sa mga patigayon magagmay man o dagko. Gikan kini sa pagpamaliga sa mga produkto online hangtod sa mas paspas og streamlined nga mga operasyon. Kay alang niya maapektuhan ng dagan sa business sector kung mabiyaan man ang ubang mga negosyo sa digitalization. The digitalization and these technologies are actually very much present already in outside of the country. So ang atong tinguha, we are going to ride with this is not just a trend, no? This is really the reality now. It is important now, it's important 5 years from now. Mong gipaygayon karong adlaw ang Digital Transformation Summit isip kabahin sa mga kalihukan sa Cebu Business Month sa Chamber of Commerce. Naglangkob ang mga hisgutanan sa Ease of Doing Business Act hangtod na sa digitalization sa mga serbisyo gikan sa mga ahensya sa gobyerno. Taliwa man sa kainit karon sa pamulitika nga nakaapekto sa panggobyerno, nakita sa business sector sa Sugbo nga business as usual lang gihapon alang sa pagpalambo. Naagid ng politika kada adlaw. Kita sa private sector ang importante kada adlaw magsigita og galing, magsigita og trabaho, magsigita pangita og paagi para unsaon pa magpalambo ang mga negosyo. Usa sa mga guest of honor na ng kalihukan si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ug mipaambit sa mga pagpaningkamot sa city government alang sa mas paspas nga serbisyo. Miawag siya sa mga ana sa pribadong sektor nga magtinabangay gihapon kini aron makabuylo usab ang mga gagming patigayon sa pagpalambo pa sa dakbayan. Our vision is to become a more technologically driven, smart city where digital transformation streamlines operations, enhances the quality of life, and drives sustainable growth. Ian Navarro, CCTN News. Gihimugatan sa Department of Interior and Local Government nga nanghinubra ang kapulisan sa pagrumbo sa Kingdom of Jesus Christ compound dito sa Davao City. Matod ni DILG Secretary Benhor Abalos nga igo lang nga giserve ang arrest warrant kang Pastor Apollo Kibuloy nga pinasubay sa balaod. Kini bisan pa man og gipasiritan sila og water cannon sa mga kaalyado og mga sakop sa religious group ni Kibuloy. Hangyo niini sa maong grupo nga sabton ang trabaho sa mga sakop sa kapulisan. Nasayran nga girilibuhan usab ang pipila ka mga police officer nunot usab sa gipahigayon nga investigasyon sa PNP kung doon na ba'y nahimong kalapasan atol sa maong nga operasyon. Gitunan karon sa Department of Agriculture ang pag-angkat og gatusan ka tonelada nga bugas. Kini human giaprobahan sa National Food Authority kun NFA Council ang pagbaligya sa mas minus nga presyo sa bugas nga 29 pesos matag kilo. Matod sa DA nga mahimo kini nga moangkat og hangtod sa 363,697 ka metriko tonelada nga bugas aron madugangan ang national buffer stock. Kini samtang mopalit usab ang NFA og moabot sa 559,535 ka metriko tonelada nga palay gikan sa mga lokal nga mag-uuma sa nasod. Gipasabot sa ahensya nga mogasto ang gobyerno og hangtod sa 28.39 billion pesos aron makapalit og igong buffer stock nga molanat og 19 ka adlaw. Musunod, jewelry store sa Dakbayan sa Danau, gilungkab, dulan 5 milyones pesos ga balor sa kwarta o galahas, nadala sa mga kawatan. Kanaw guman pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. Airlines, the country's flag carrier.
that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Be equipped, be empowered, and be informed. Charis, Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Charis National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Charis Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Charis international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Charis Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024. Balik sa atong mga balita, jewelry store nga nahimutang sud sa dakong tindahan sa dakbayan sa Danau gilungkab. 4.5 milyones ka pesos nga kantidad sa alahas, lakip na ang kwarta nadda sa mga kawatan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Gialarma sa Danau City Police Station ang usa ka tindahan alas 7:15 gani ng buntag human gireport sa gwardiya nini nga gilungkab sila sa wala pa mailig nga mga suspitsado din ang gibiktima mao usa ka jewelry store ug tindahan sa mga cellphone accessories. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Danau nasuta nga ang mga suspitsado mibangag sa sementadong bungbong sa luyong bahin sa Prince Warehouse Club. Sa diha nakasulod na ang mga suspitsado gipangkuha ang mga alahas sa Monique Jewelries nga gipadagyan ni alias Rona 31 anyos lagip na ang mga cellphones, kwarta ug ubang mga mahalong butang. Gibanabana sa management nga moabot ngadto sa 4.5 milyones ka pesos nga balor sa alahas ug kwarta ang nakuha sa mga tulisan. Samtang ang laing tenant nga mao ang JM Tech Cellphones na magtangan kini 170,000 pesos nga balor sa cellphone accessories. Nagkuha na ang mga forensic evidence sa mga sakop sa PNP Scene of the Crime Operation sa sulod sa tindahan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Ike Ariola, ang hepe sa Danau City Police Station, nga nagpadayon pa ang ilang investigasyon ug manhunt operation batok sa mga suspitsado. Ilang ipang sumay ang mga kuha sa CCTV camera sa dapit aron ilang masayran kung kinsa kini mao nga mga kawatan nga nakaigo sa mga establishmento. Nakigalayon usab sila sa mga kasikbit nga mga police station aron magukod kini og madakpan sa hot pursuit operation. Arnold Bustamante, CCTV News. Duha na sikop sa NBI 7 human giingong nangayo og 1 million pesos bugti sa dili pagpakatap sa sex video sa usa ka babaeng negosyante. Daling gilusad ang operasyon human masakpi sa mga otoridad ang modus. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Okay? Sige, you are under arrest. Sige na, dako kag lawas pero kaya ka nako. Sikop ang duha ka mga tawo ato sa entrapment operation sa National Bureau of Investigation 7 human nangayo og 1 million pesos sa usa ka babaeng negosyante. Bugti kini sa dili pagkatap sa giingong sex video kuyog ang usa ka lalaki. Giila ang mga dinakpang si Jaime Lisondra Ferrer taga Barangay Borbon, Sambuan ug Raul Fajardo taga Barangay Dulho Fatima, Cebu City. Nadakpan ang duha sud sa usa ka kan-anan sa Leon Kilat Street, Cebu City niadtong Hunyo 18. Human nadawat ang marked money nga mobalor og 200,000 pesos gikan sa NBI undercover agent. Matud sa NBI 7 nga ang duha daan ang nahatagan og 70,000 pesos sa biktima nga usasab ka casino financier. Apan giingong wala pagyud kini matagbaw kay gusto man sa dinakpan ang usa ka milyon ka pesos. Maong midangop ang negosyante sa NBI 7 hinungdan nga sa paglusad sa hinanaling entrapment operation. Nasayran usab nga napakita na sa mga suspect ang sex video ngadto sa lalaking higala sa negosyante o gani nangayo usab sila og pahalipay bugti niini. Gipasakaan ang duha og kasong kalapasan sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act o Cybercrime Prevention Act. Lakip sa mga kasong giatubang ang robbery and extortion o gipaubos na sa inquest sa Cebu City Prosecutor's Office. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Dulaan 10 milyones ka pesos nga gituo ang shabu nasakmit sa duha ka managlahing buy-bust operation sa Barangay Subang Dako og Sentro, Dakbayan sa Mandawi. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Mary Rose Sagarino. Ang duha ka managlahing operasyon gipahigayon alas 10:30 kagabi. Unang nasikop sa City Drug Enforcement Unit ang usa ka 46 anyos nga babay nga giila nga si Lolet taga Barangay San Roque sa Dakbayan sa Talisay. Nakuha gikan kaniya ang usa ka kilo nga shabu nga gibanabarang nagkantidad og 6.9 million pesos. Sa laing bahin nasikop usab sa Centro Police Station si Yanyan, 22 anyos kinsa kasamtangang nagpuyo sud sa Cebu International Convention Center kun CICC. Nasakmit gikan kang Yanyan ang 400 gramos sa gituohang shabu nga dunay standard drug price nga 2.7 million pesos. Ang duha ka suspect nga gikonsidera nga high value individual giingong nagbaligya og droga sa syudad sa Mandawi, Cebu ug Talisay. Matud ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro ang tigpamaba sa Mandawi City Police Office nga sila na aresto human nigawas ang ilang mga pangan gikan sa nasikop nga drug peddler sa mga ninglabay nga operasyon. 2 weeks lang yun ang monitoring sa iyaha. Nigawas po na ang iyahang name sa previous sad pod nga dakop sa ato ang Drug Enforcement Unit. So expected sa po siya nga dinaguay ang iyahang panggunitan, ang iyahang mga madispose. Ang mga suspect kasamtangang gitanggong sa custodial facility samtang nagpaabot sa pagpasaka og kaso kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Napatayang gitumbok ganotadong kawatan sa Purok 3, Barangay Cantularoy sa lungsod sa Sibunga. Kinihuman misukol si alias Ribot, 39 anyos, sa mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion 7. Ato sa pag-serve sa warrant of arrest kaganihang kaadlawon. Mato di Police Lieutenant Excelsis Belsinia, officer in charge sa 73rd Maneuver Company, nga dala nila ang warrant of arrest human dunay nakahatag og kasayuran nga naa nagtago-tago ang akusado. Dihang padung na pusasa ng akusado, kalit nga gipabuto niini ang iyang dala nga armas apan walay makaigo sa mga pulis. Kini mao'y hinungdan nga nabawsan sa kapulisan ug naigo ang sospek. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Be empowered and be informed. Caris, Philippines. Do national